po sa inyo, sa book of Luke chapter 6. At po ng Lucas, kapitulo 6, Luke chapter 6. Okay, at magandang umaga rin po sa ating mga bisita. Luke chapter 6. At kung kayo pinali na ay ating pong papasahin ng palitan, yung mula talatang 46 hanggang 49. 46 hanggang 49. Okay, nakita na po ninyo? At ibahagi nyo yung Bible natin sa ating pong mga bisita, no? At sundan niyo po ako. Okay, nasa likod at nasa harap. Now, 46, and why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Nakita niyo po sa Tagalog? Yung pagtapat-aning, pag-aling kasi, pagkata mga ulit, 46. Okay, nasabi ng Panginoon sa mga kausap niya, bakit tinatawag din ako, Panginoon, Panginoon, hindi naman may ginagawa ang mga bagay na aking pagkalakas o sinasabi. Okay, ngayon, na Mr. Lord, pinatawag mo siyang Panginoon, gawin mo yung pinapagawa niya. Diba? Sabagat maraming tao nga naman talaga ngayon, no? Lagi na lang po kami bigyan, Lord, Lord. Masuway naman. Diba? At maraming tao ngayon na tumatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi naman ligtas. Walang katiyakan ng pagtungo ng langit. Ano ba siya? Amen? Now, ano yung sabihin? Pinitero ng lip service sa bibig lang, pero wala yung puso sa Panginoon, no? Alright. Now, ngayon, sa 47, sabi ng Lord, ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita, ibig ko makita nyo dito, yung kahalagahan na pakinggan mo yung sinabi ni Kristo, then what? Musunod, then gawin mo. Amen? Amen? Yun ang ibig na matutuhan natin para hindi ka lang nakinig sa kanyang salita. O di ba, gawin mo yung kanyang sinabi. Okay? Notice number 47, hindi ko makita niyo po, no? Okay? Kung paano ikinumpala ng Diyos yung tao na nakinig ng kanyang salita at ginawa niya yung kanyang pakinggan. Alright? At pangalawang bagay, ibig ko makatinig ito, okay, na merong ibig mangyari ang ating Lord na kung paano ka makinig at kung paano mo gagawin yung kanyang salita. Okay, tingnan po kasi verse 48, ha? Okay. He is like a man. Now, sino tinukoy niya nito? Yung nakinig ng salita at ano sumunod? Nakinig at what? Ginawa. Nakinig at ginawa yung salita ng Lord. Ha? He is like a man which built an house and what? Okay. Sa Bible po, ginuhit lang po isang deep. Okay? Naghukay ng malalim. Alright. Now, hindi basta naghukay, ha? O di naghukay na what? Malalim. Okay. Malalim. Then what? Laid the foundation o what? On what? On a rock. Alright? Ibig ko makalimutan, no? Hindi siya tumigil paghukay hanggat hindi nakaabot doon sa bato na malaki. Diba namin kasi? Diba namin? Now, let me remind you, okay, huwag niyo mga, sa 1 Corinthians chapter 10, may pinagkita na ang Panginoon that rock is Christ. Ano yun niya? That rock is Christ. So, ang batong ito ay si Kristo. Is it that? O na, pinabiwa, hindi siya tumigil ng paghukay ng malalim, lumalim yung hukay niya hanggat nakaabot siya sa batong malaki. Alright? And the Bible says that rock is what? Si Christ. Okay? Now, pagdating niyo sa batong si Kristo, anong ginawa niya? Tingnan mo yung Bible niyo. Anong ginawa niya? Pagdating niyo sa rock, anong ginawa niya? Okay. Doon niya itinaya yung kanyang pundasyon. Nakatayo mo liwanag? Okay? Dig, and lay what? The foundation
On the rock. Is that? Ngayon, ano yung kanyang itinatayo? Ano yung itatayo niya? Bahay. Bahay nino? Ng kalapate? Bahay ng kalapate? Bahay nino? Paglakas? Bahay niya. Amen? Bahay niya at yung kanyang pamilya. Alright? Bahay niya ng kanyang pamilya. Inaganda ko isa. Bahay niya, bahay ng kanyang pamilya, at bahay niyang espiritual. Alright? Okay, and when the flood arose, okay, nung sa bakit yung bahay, ay talagang malalim yung pundasyon, nakatirik sa ibabaw ng bato, ano sumunod? Dumating yung baha, malakas na agos ng tubig, hinampas yung bahay, pero hindi man lamang, hindi man lamang natina. Agree mo din? Now, sa King James Bible, sa Authorized Bible, okay, sa pure Word of God, is it correct? And could not shake. Kita nyo? Kita nyo po? Amen? Hindi man lang natina. Okay? Bakit hindi natina yung bahay? Bagaman malakas ang agos ng tubig, malakas ang hampas namin, bakit hindi natina? Pangalakas? Lakas nyo. Sapagkat nakatirik sa ibabaw ng bato. Okay? Sa Tagalog, sapagkat nakatirik na mabuti. Pero sa Authorized Version, binigyan din nakatirik saan? Saan lakas? Sa rock. And that rock is what? Christ. Nagkakauluan tayo? Nakikita niyo sinasabi ng Bible niyo? Alright. Psalm 49. But he that heareth and doeth not. Ito yung maraming tao, di ba? Ito yung ayaw kong mangyari sa inyo. Ayaw kong mangyari sa inyo na kayo nakikinig lang, tapos dito nyo ginagawa. Dahil yung hamon mo is what? Dito pala umpisahan mo. You kneel down. And then make a comment, Lord, gagawin ko yung napakinggan ko. Okay, sa ganun pala, is what? Maging malalim ka kay Kristo at doon, itirik mo yung pundasyon ng yung buhay ng pamilya. Now, but he that heareth and doeth not is like a man that without what? Anong problema sa dapat ito? Yung bahay niya, walang pundasyon. Talagang po niya. Okay. Without foundation, build an house upon what? Lakas niyo. Yung kanina, upon the rock. Dito, saan? Sa lupa lang. Ito yung pagkakaiba. Yung nakinig, may pumatibay na pundasyon, malalim at nakatinig sa bato. Yung nakinig lang, hindi ginawa, walang pundasyon. Nakatirig lang sa lupa. Okay? Now, walang pundasyon. Okay? Hinampas ng agos, pagdakap nagiba, at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yun. Alright? Dalawang bahay. Dalawang tahanan. No? Dalawang tao. Dalawang bahay. No? Pero magkaiba ng pundasyon. Paliwanag ba? Amen? Dalawang tao, nagtayo ng kanilang bahay, pero magkaiba ng pundasyon. Alright? Parehong dumanas ng magkapareho ding bagyo sa buhay. Parehong dumanas ng malakas na agos ng buhay. Amen? Yung isa nanatiling nakatayo, yung isa nagiba. Sige siya? Now, listen to me. This is what every Christian needs today. Ito ang kailangan ng bawat Kristiyano sa panahon ngayon. Sa ganung paraan, ay talagang hindi tayo mabilan nitong mga masasamang nagaganap sa ating paligid. Amen? Sa ganung paraan, hindi tayo matulad sa mga pamilyang nawasak, nasira ang tahanan. Alinis ko lang. Amen? It's time that we, like the builder ng tao ito, na nabuhukay ng malalim, nagtayo ng kanyang kabuhayan, at nagtayo
sa bawal ang matibay ng pundasyon. Alright? Sa ganun pala maranasan natin talaga pare-pareho yung tinatawag na Christian, victorious Christian life. Okay? Now, hindi naman yung Christian, lagi kong maraming mga bagay-bagay sa mundo ito ang ibig na ibuhal yung pamilya mo. Maraming mga bagay-bagay sa buhay ito na ibig na gibain yung iyong pananampalataya. Amen? Kaya nga, it's time na talagang siguraduhin natin pare-pareho na malalim tayo kay Kristo. Nakikinig ka sa akin? Amen? At ang pundasyon ng ating buhay kung ano ay sino dapat ang ating pundasyon? Si Kristo ang ating Panginoon. Amen? Amen? Huwag na tayong maging bukang bibig lang. Sana malalim, matibay, nakatayo sa ibabaw ni Kristo ang ating buhay. Okay? Ibig pabalik tayo dito at ibig ko kandalit pa sa isang trata. Isaiah chapter 5, 54 and number 2. Mag-iisa ko lang walang lumang tipan, ito po yung pinag-uusapan na ang pagiging malalim at matatag ng ating tolda o ng ating buhay. 54 and number 2. Tingin po. May pagkakapareho yan. Isaiah 54 and number 2. Nakita niyo? Alright. Nakita niyo po? Okay. Sabi ng Bible ay, enlarge the place of thy tent. And let them stretch forth the curtains of thy habitation. Spare not. Lengthen thy curtains in what? Strengthen thy tents. Amen? Ano ito? Yung tent, yung tolda, tumagtag na yung mandala, ano kailangan itulos mo, malalim ang baon. Paliwanag ba? Sapagat doon, nakatali yung tolda mo. Amen? At sa loob ng tolda yung naroon ng pamilya mo. Nakikinig kayo? Amen? So, strengthen the tents. In Galatians chapter 5, verse number 1, of the Bible, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free. Okay? Magpakatibay, magpakatatag. Alright? Sa mga kaibigan, kung hindi tayo magiging matibay, kung magiging mababaw tayo, liwanag ba? At ang ating pagkasunod, lupa lamang. Isipin po no? Okay, matatali tayo ng agos ng buhay. Mabubuhay tayo pare-pareho. Alam mo isang talata, no? Psalms 12:1. Ito po ay prediction. Prophetic po ito sa mga kaganapan sa mga susunod na panahon nang sinulat po ito Sabi po ng Psalms chapter 12, number 1, ano ba tayo? Help, O Lord, for the godly man ceaseth. Kinig po yan? Kinig po yan? Pero ang tagal ng mag-Justin. Help, Lord, for the godly man ceaseth. For the faithful fail from among the children of men. Talagang dumami ka pa ng kakaunti na lang ang tapat. Kaya, yung faithful, mahirap ng matatuan. Okay? Alright. Mahalaga, kabilang tayo sa kakaunti. Kaya, malalim ang hukay. Amen? Nakatayo sa ibabaw ng bato at ang bato nito si Kristo. Okay? Tonight, sa habang ito, ay ibig kong i-edit sa inyo itong tatlong relasyon, wala pa sa'yo Tagalog, tumulong ka, Panginoon, sapagat ang banal na tao ay nalilipon, sapagat nagkukulang ng tapat sa gitna ng mga anak ng mga tao. Alright? Kaya iyak sa lahat tayo, ngayong umaga, ay meron tayong 3 relationship that need to be firmly established. Tatlo po ito. Ang mahalaga na tayo may maging matibay at malalim. Malalim. At doon tayo ay manatili. Kaya nakita tayo ng umaga, stay
and dig deeper. Okay? Manatili at maging malalim tayo. Okay? Sa Panginoon. Right? O tumayo kayo lahat at tayo manalangin. Panginoon Diyos, ako po ay humihingi ng kalakasan, ng kinig, upang ihatid ang iyong salita na kailangan namin pare-pareho. Lord, di mo po bautis dito ngayong umaga, Panginoon, ng pusong tapat, pusong umuunawa, nakikinig, at tumatanggap ng iyong katuruan. Hinihiling ko yung pagpapala at kalakasan at kapangyarihan, lubos kong kailangan at kailangan nila sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Tatlo po ito na relasyon na nangangailangan ng ating tibay at lalim. No? Sa ganang paraan, huwag tayong mabuno, mabuhal, bumagsak. Alright? Okay, number 1, in the Lord Jesus. Kung meron man, at dapat talaga tayo maging malalim at matibay ay walang iba kundi sa atin. Number 1, sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Alright? In Colossians chapter 2, si Pablo ay nagpatotoo ng hirap ng kanyang dinanas alang-alang sa mga tao na kanyang pinapastulan. At nagpabot siya ng kagalakan na sila po'y makatagpuan niyang matapat at masaya sa Panginoon. At sa talatang 4 ay kanyang binanggit ang dahilan ng kanyang pakipagbaka at ng kanyang pagtuturo. In verse number 4, pakalakas nga, and this I say, lest any man should what? Beguile you with what? Enticing words. You see that word? Sabi ni Pablo, okay? Ang mga bagay ito ay sinasalita ko sa inyo sapagkat baka kayo ay maakit pa, madaya pa ng mga kaakit-akit na pananalita. Is that what he said? Kasi talagang di ba pinaabot niya ang anong dahilan na lahat sapagkat si Pablo pala wala. Nasa malayong lugar siya. At dahil ito, inaalala niya itong mga tao ito na kanyang naturuan. Na baka madaya pa at matagay pa ng pang-akit na panalita. Kaya number 1, na mahalagang tayo yung malalim at malinis sa ating relasyon sa ating Panginoon Kristo. Alright? In Colossians chapter 2, and verse number 10, huwag mong kakalimutan. No, again, verse number 9, for in Him, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Si Kristo ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Okay? Siya yung Diyos na nagkatawang tao. And verse number 10, pakalakas, and here what? Yes, we are complete in Him. Okay? Kay Kristo, tayo ay lubos, buo, walang kulang sa ating buhay. Paliwanag mo sa atin? Ano kasi? Yung talatang 10 ay nagpapatibay ng kanyang pagiging Diyos at pagiging tao. Kaya pinagpapatibay din ng sufficiency ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Alright? At dahil dito, nung ating siyang tanggapin, na kumpleto po tayo, walang kulang sa atin. Sigurado ang ating pagtungo ng kalinitan. Because we are complete in Christ. Amen? Bakit tayo complete kay Kristo? Dalawang bagay, binabanggit ko minsan, si Kristo ay, as a man, He is complete. Ibang siya? Amen? He is complete as a man. Okay? Bilang tao, siya ay totally perfect. Nakikinig ka sa akin? Walang anumang sala sa Kanya. Kaya kung Kanya ihandog yung Kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, na bayaran buo ang ating kasalanan. Amen? Complete as a man. At bilang Diyos, He is also a complete God. Don't forget that. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Nangigil kayo? At kung siya nasa lupa, at kahit kung siya nasa katawang lupa pa, sa sulong pa, siya ay Diyos pa rin na natiling Diyos. Hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. And kaya we must stay and dig deeper sa ating relasyon, unang na sa ating Panginoon Kristo.
Alright? Amen? Sapat yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen? We are in Christ and Christ live in us. Amen? Tayo ay nakikristo at siya ay suma sa atin. Alright? So, sapagat tayo ay nasa Kanya at siya suma sa atin, di siya kapuri, meron tayong eternal life. Makinig kayo? Ang kalooban sa buhay na wala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pangalawa, because we are in Christ and Christ living us. Okay? Meron tayong forgiveness. Meron tayong lubos na kapatawaran ng ating mga kasalanan. In Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more. Lubos ang kapatawaran natin. Maliwanag ba? Yan bisa. Pangatong bagay, okay, meron na eternal security, eternal life. Pangalawa, forgiven. Pangatlo, meron tayong eternal security. Ang ating kaligtasan ay walang hanggan. Wala nang makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon Kristo. Kaya John 10:28, and actually binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila papahamak. Okay? Not only that, no? Purpose. Lahat ito, natanggap natin nung ating tanggapin si Kristo na tagapagligtas. Hindi po, verse number 7. Colossians 2:6-7. Andiyan kayo? Ready? Basa. As ye have therefore received Christ Jesus, so walk ye in Him. Kita mo? Amen? We are complete in Christ. Alright? At lahat ay mula ng ating siyang tanggapin. Meron tayong eternal life, meron tayong lubos na kapatawaran, meron tayong security, and then binigyan ko purpose for living. Purpose, life, unit. Si Jesus, nung ating tinanggap, binigyan niya tayo ng kadahilan kung bakit dapat tayo nabubuhay sa mundo nito. May purpose at sa buhay ko. Hindi pwedeng wala. Okay? Isa dito, binigyan kita ng ability. Nakikinig kayo sa akin? Ability. Okay? He gave you ability you never thought possible. Alright? You see? Especially, yung mga nagsisipaglingkod na umaamig dito, nagtuturo, nagpipid, nagsusunod, nung wala ka sa Lord, hindi mo na may iniisip na magagawa mo yan. Pero kita mo, nandiyan ka ngayon. Bakit? Sapagat si Kristo, ikaw ay nakay Kristo at siya nasa iyo. Amen? Binigyan ka ng purpose for living, binigyan ka ng ability, hindi salvation lang natanggap, kundi purpose. Ano pa? Ability to serve the Lord. Alright? Kaya now stay and dig deeper sa ating Panginoon. Hindi po talagang anin. Kaya nga, it's time. Okay, it's time. Na tayo maging tulad ng builder na yun. Na naghukay ng malalim at nagtayo sa ibabaw ng malaking bato. Alright? Stay and dig deep. Okay? Alright. Now, sa paanong paraan tayo manatili at maging malalim sa Kanya, sa paanong paraan na manatili at maging malalim, ang sagot sa verse number 6. Yung una, walk ye in Him. Walk in faith. Ano siya na walk in Him? Ano siya sabihin? Walk in faith. Romans 1 sabihin, the just shall live by faith. Amen? You see? Okay? Live by faith. Without faith, it is impossible to please God. Okay? Walk in faith. Walk by faith. Pangalawa, verse number 7. Be rooted and grounded in the faith. Liwanag ba? Amen? Be rooted in what? Grounded in the faith. Alright? Okay, maging malalim ka. Maging matibay ka. Maging rooted ka. Grounded sa pananampalataya. Alright? Not just, but di ba narinig ko minsan, hindi lamang sa kung anong ginagawa mo, but be sure, Kasi ang ibig sabihin, kasi marami sa mga churches, okay, may ginagawa nga, may tungkulin, pero hindi naman rooted kay Kristo. Alright? Siguraduhin mo na lahat yan ginagawa mo alang-alang sa Diyos. Hindi
para kanino pa man. Alright? And be established. Be established. Okay, so well known as Christian by others. Kilala ka bang Kristiyano sa inyo? Kilala ka bang mananampalataya? Yung mga tao ba, kasambahin mo, kasama mo sa paligid mo, kapatid, kilala ka bang Kristiyano ka? Nakikinig ka sa akin? Yun yung established. Be established. Okay? Let them know that you are Christian. Amen? Stay and dig deep sa ating Panginoon. Alright? We are complete in Christ. Kaya na stay and dig deep. Alright? Then secondly, in our family. So una-una, manatili at maging malalim sa ating relasyon. Kanino number one? Kay Kristo. Okay, amen? Kay Kristo, we are complete in Him. Secondly, in our family. In our family. Joshua chapter 24. In Joshua chapter 24, ito si Joshua, sa kanya pong pagpapaalam, ay kanyang sinariwa yung kanya pong paglakbay hanggang makapasok sila sa lupa na ipinangako sa kanila ng Panginoon. At sa chapter 24, ay kanya pong sinariwa ang lahat, at kanya po silang hinamon na maging manatili at maging malalim sa Diyos. Alright? Notice verse number 11 to 13. Nandiyan kayo? 11. Sabi ni Joshua, and he went over Jordan and came unto Jericho, and the men of Jericho fought against you. Binabang dito yung kanila pong tagumpay sa giyera, laban sa kanila pong marami at higit na malakas na kaaway. Pero napang tagumpay nila. Okay? At sa verse number 12, binanggit niya na ang Diyos ay nagsugo ng mga hornet. Alright? Para itaboy yung kanilang mga kalaban. Nakikinig mo yan? Nagtagumpay sila. Sa verse 12, nandiyan kaya, nagtagumpay sila sa pagkat ang Diyos ay nagpadala ng hornet. Ano yung hornet? Malalaking bubulo, Okay, nagtagumpay sila. Even the two kings of the Amor, but not with what? But not with what? Not with thy sword, nor with thy bow. Iniwanan niya, yung panalo ninyo, lahat sa mga kaaway natin, ay hindi dahil sa kayo magaling sa espada o sa bato, hindi. Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa atin. Nakikinig ka sa akin? Na verse 13, pakalakas ka. And I have given you a land for which ye did not labor, and cities which ye built not. And ye dwelt in them of the vineyards, and olive yards which ye planted not. Do ye eat? Kitingin po yan. Now therefore, pakalakas. Now therefore, fear the Lord and serve Him with what? Sincerity and in truth. Alright? Now, listen, ito yung pangalawa na mahalaga tayo po'y manatili at maging malalim. Una, kay Kristo, pangalawa, sa ating pamilya. Sa ating pamilya. Alright? At kung nais natin ng matatag, maligaya, matiwasan na pamilya, tatlo ang kailangan natin mag-vision. Una-una, okay, to build a saved, thankful, and serving family. Amin ko din? Amen? Kung nais natin ng malalim, ano kailangan natin? We must build what? Ligtas, mapagpasalamat, at pangalawa, mapaglingkod na pamilya sa Panginoon. Alright? Yung binasa natin sa 11 to 13, okay? Ibig ni Joshua na yung mga tao ay huwag nilang kakalimutan na lahat ay utang nila sa Diyos. Nakapasok sila sa promise ng dahil sa Diyos, hindi dahil sa kanila. Nagtagumpay sila sa dati ng kaaway, hindi rin dahil sa kanila, dahil din sa Panginoon. At meron silang magandang bahay, nakikinig sa akin, mabungang pangin,
yung isang matiwasay, maligaya, at malalim kay Kristo na pamilya, ito yung number one. Because being a saved, ano ba? Kaya saved, thankful, and what? Serving family. Alright? Okay. Diyos, huwag nilang kakalimutan yun. Kaya nga, kung pinagpapala tayo ng Panginoon, ating ipaunawa lagi sa ating pamilya, na lahat na ito, biyaya ng Diyos sa atin. And pagpapala ng ating Panginoon. Alright? Nakatingin pala ni Joshua, sabi niya, remember, alalahanin ninyo. Nalagis natin. Amen? Lagi natin minsan, ibang minsan na yung mga anak, naalala niyo ba? Dati-rati, nakahiga lang tayo sa papa. Amen? Sa ilalim may lechon. Amen? Amen kasi? Dati-rati, ang ating kinakain ng plastic lang. Ngayon, bakal na. Amen kasi? Dati-rati, yung church ito, nakakabayo lang tayo. Amen kasi? Ayun, ito na. Motor. Amen kasi? Okay. Please, okay. Kata niyo ha, a good memory of God's blessing. Nakikinig kayo? A good memory of God's blessing is a defense. Ito yung defense against backsliding. Amen? And against what? Pulling away from the Lord. Kaya nga mahalaga na maging kasakapasyahan natin. Ibig ko ng isang pamilya na malalim kay Kristo. Amen? Amen? Matatag sa Panginoon. Kung ibig mo, feel a saved, nakasave. Ano ba? Palakas, temple, ano ba? Serving family. Tiyakin mo, ligtas lahat ng anak mo. Lahat na sa Panginoon. Ang alam mo siya, mapagpasalamat sa Diyos. Ang alam mo siya, mapaglingkod sa Panginoon. Amen? Mapaglingkod sa Lord. Okay. Hindi po kung saan sa nagpupunti mga alam mo, walang panahon sa Diyos. Amen ka siya? Kaya huwag kalimutan kung sino nagpara sa atin at naglagay sa atin kung saan man tayo naroon ngayon. Ito yung walang iba kundi ating Diyos na mahabagin at mapagbiyaya sa atin. Alright? Be a saved, thankful, and serving family. Ano pa? Teach your family to fear God. Turuan ang ating pamilya na magkaroon ng takot sa Diyos. Alright? Nakita sa verse 14? Pakalakas ang 14 nga? 14? Now therefore, fear the Lord. Kita mo? Fear the Lord. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng matakot sa Panginoon? Ano ibig sabihin? It means what? Having a deep respect for God. To fear God is what? To fear God is what? To having a deep respect for God. Malalim na paggalang, pagkilala sa Diyos. Okay? That we want to please Him and honor Him sa lahat ng ating ginagawa. O di ba yan? O di ba? Fearing the Lord means having a deep respect for God. Nakikinig ka sa akin? Ano pa? That we want to please God and honor Him sa lahat ng ating ginagawa. Okay. Ang matakot ka sa Panginoon. Maliwanag ba? Amen? Kaya bata pa lang, yung tuturo na. O ako na, pag nasa church, ang church ay hindi lugar na, hindi playground, ha? Pag may preaching, may umaawit na, maupo, makinig mabuti, anak ha? Lalaki siya doon, nakikinig ka sa akin. At pagka Sunday, hindi gagala. I-honor natin ng Diyos. Kapag Sunday, araw ng Diyos yun. Doon tayo sa Diyos dapat. Bata pa, pinapalaki mo ng ganun. Amen? Para lumaki na mayroong takot sa Diyos. May respeto, may paggalang sa Diyos at sa kanyang gawain. Okay, ano ba? Okay,
Pag may nagtuturo, listen attentively sa Word of God. At ganoon din, know your pastor. Magkaroon ka ng pagkilala sa pastor. Alright? Okay, you see? Stay deep in your family. Alright? Okay. Of course, higit sa lahat, may magandang halimbawa ang magulang, di ba? Kasi alam natin naman, kapag ang magulang may pinapahalagahan, papahalagahan din ng anak. Alright? Pag nakikita ng mga anak na nagpe-pray kayo, nagpe-pray ang mami, nagpe-pray din, magpe-pray din sila. Naliwanag ba? Naliwanag ba? Now, uulitin ko. Nakikinig kayo sa akin? Mga magulang, uulitin ko. Mga tatay, okay, mga tatay, don't forget, the father bear a heavy responsibility pagdating sa area ng buhay spiritual ng pamilya. Ang ama ang may pinakabibigat na responsibilidad. Alright? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Okay. Alright. But of course, siyempre, yung wife, ang siya namang merong shared burden. But the husband must take the lead. Kayo ang mamumuno, mga tatay, when it comes sa spiritual na pangailangan ng pamilya. At higit sa lahat, kung ibig natin maging malalim, maratag ang ating pamilya sa Panginoon. Okay, tayo mamumuno. Alright? Okay. Anong kailangan para manatili at maging malalim? Number one, build a saved what? Saved and what? Thankful and what? Serving family. Pangalawa, ituro ang pagkatakot sa Panginoon. Pangatlo, faithful obedience. Faithful obedience. Alright? Ang manatili at maging matibay sa relasyon kay Kristo. Pangalawa, sa ating pamilya. Alright? Maging malalim din, manatili din. At pangatlo, kaya, para maging malalim sila, pangatlo, faithful obedience. Faithful obedience. In Joshua verse 14, now, therefore, fear the Lord, serve Him in sincerity and in what? And in truth. Alright? Maglingkod sa Lord in sincerity and in truth. Ang Tagalog yun. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon, paglingkuran niyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan. Ano pa? At inyong alisin ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako o ng ilog at ng Ehipto. Okay? Faithful obedience. Now, nakikinig ka sa akin? Okay. Isulat niyo sa Bible. Faithful obedience, the word sincerity and in truth. Sincerity and in truth. Ito niyo ba sa Bible niya? Ligin niyo sa Bible. Sincerity and truth means no hidden rooms. Hindi ko minsan yun dito eh. Sincerity and in truth means what? No hidden room. Wala kang itinatago sa Diyos. Na totoo, wala ka nang maitatago sa Kanya. Tama? Amen? No hidden room. Sabi sabihin, lahat sa buhay magbukas sa Lord. Wala kang tinatago, wala kang itinatanging kasalanan. Amen? Wala kang Diyos-Diyosan, di ba lang ba? Okay. Wala kang Diyos sa puso mo. Okay? Walang higit na mas mahalaga sa kundi ang Panginoon. Siya yung priority mo. Listen, Christian, pagdating sa ating relasyon sa Panginoon, yung pagiging malalim sa Kanya, pagiging sa ating pamilya, yung pagiging malalim does not happen by accident. Ang pagiging malalim at matatag sa pananampalataya does not happen by accident. Hindi ito basta lang nangyari. It requires intentionally. Ito po'y sinasadya mo talaga asking God, the Lord, ibig kong maging malalim, ibig kong maging matapat sa iyo, at dahil dito, susunod ako sa iyo. Alright? Kaya stay. And then, dig deep. Unang-una, sa ating relasyon sa Panginoon, pangalawa, sa ating pamilya.
in our church. In our church. Mahalaga po na tayo malalim dito. Nakikinig kayo? Seryoso ka talaga. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Huwag kang mag-ugali na para ka din nasa luma mong kinagis ng religion. Nakikinig kayo? Na para bang nagsisimba ka lang. No, sumasamba tayo. Amen? Amen? Nagkukumit tayo ng ating buhay. Maliwanag ba? Dito tayo naglilingkod tayo sa Lord sa magitan ng kanyang church. Maliwanag ba? Amen? Yung katapatan mo sa Panginoon, dito ito napapatunayan. Nakikinig ka sa akin? Oh. Kaya hindi pwedeng tapat kay Kristo pero hindi ka tapat sa church. Hindi po pwedeng mangyari po. Hindi po pwedeng paghiwalayin yun. Tama ba ako? Amen? Sabi ng Biblia, okay? The body is ang kanyang body ay ang church. Okay? Kasi kaya ang pangatlo, na mahalagang ikaw ay manatili at maging malaking ka ay yung ating relasyon sa ating church. Alright? Acts 2:47, God places us into a Bible-believing church. In Acts 2:47, dito niya ginustong malagay ka. Ano yun siya? Ano yun eh? Ngayon, narito ka na. Listen, God expect His children to stay and dig deep in the church. Tili ka at maging malalim ka rito. Alright? Now, let me remind you, kasi binagit ko last Wednesday, ha? Ba? No institution here on earth can accomplish what church done to you. Alright? Okay, to reach you, to edify you, to discipline you, and to correct you. Alright? Okay. Kaya nga manatili at maging malalim ka sa church ng Panginoon. Amen ka siya? Amen? Alam mo? Now, ano ibig ko sabihin na walang institusyon sa mundo ito ang makagagawa ng nagawa ng church sa iyo. Pag ko sinabi na to reach you, to edify you, to discipline you, to correct you. Apat na bagay. Minsan nagbigay ko. Muli kong kapalala. Ang church na pinaglagyan sa iyo ng Panginoon, apat yung kanyang pangunahing ina-provide sa iyo. Unang-una, a family to be apart. Ano yung una-una? A family to be apart. Naalala nyo sa Matthew 19, Matthew 19:29, sabi ni Peter, Lord, iniwan namin ang lahat. Ano naman kaya ang mangyayari sa amin? Tama? Okay. Ito ang sagot ng Panginoon sa kanya. Sabi ni Lord, iniwan namin ang lahat dahil sa iyo. Ano naman ang mangyayari sa amin? Anong sagot ng Lord? Pakibasa nga. Ang bawat mag-iwan ng kanyang mga bahay o mga kapatid, na lalaki o kapatid ng babae, o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Now, for example, isa lang ang tatay mo, isa nanay mo. Isa mo, dadalaw kayo magkapal. Pero nung napunta ka ng church, dumami tatay mo. Tama ba ako? Tama ba ako? O maaring mula ka ng nanay, pero dito mo dito sa marami ng nanay. Amen? Maliwanag ba? Amen? Anong tawag mo kay Sister Yoli? Nanay Yoli. Anong tawag mo kay Sister Beth? Nanay Beth. Kay Sister Cora. Nanay Cora. Ilan ang nanay mo? Tatlo. Ang tawag mo kay Brother Arnie? Tatay Arnie. Diba? Kay Alfred? Tatay Alfred. Lolo. Dumami, amen? Amen? May mga kuya ka, may mga ate ka. Kaya nga, ito yung ikalawang pamilya mo sa lupa. Alright? Ano pa? Okay,
sa'yo, a place to learn. Dito natuto ka ng mga mahalagang lesson na hindi kaya ituro sa school, maging ang gobyerno natin. Alright? A place to learn a valuable lesson on God and the value of souls. Saan mo matutuhan yan? Nakikinig ka sa akin? Mahalagang lesson, dito mo natutuhan. Alright? Ano pa? A channel to give. True. Amen? Dito natutuhan magkaloob. Hindi lang ng salapi, kundi buhay, panahon, serbisyo sa Diyos. Amen? Ano pa? A time to look above. Diba? Tama ba ako? Pinakakaabang-abang mo, Sunday na bukas. Mag-churches kami. Alright? In time like this, mahalagang tayo ay maging manatili at maging malalim tayo sa mga bagay ng Diyos. Sa bakit kung hindi, mabubuhal ka, matatangay ka. Alright? Maging yung ating pamilya, mahalagang malalim din sa Panginoon. Maliwanag ba? Malalim, manatili sa Panginoon. Alright? Kaya maging sa church. Ngayon, kung ibig natin maging malalim sa church, tatlong bagay ang ibig kong tandaan nyo. Okay, number one, go to it before you go anywhere else. Okay, pakibasa nga. To go deeper sa church, ang kailangan. Number pakibasa, go to it before you go anywhere else. Pagka Sunday, narinig kayo? Pagka Sunday, huwag ka kung saan ka nagpupunta. Amen? Unahin mo muna ang church kaysa mapunta ka kung saan bagay. Alright? Okay. Huwag kang kung saan ka nagpupunta. Maliwanag ba? Ano pa naman? Give. Give to it before you give anywhere else. Dito ka muna maghandog, dito ka muna magkalog, kasi ubusin yung pera mo kung saan mga mga bagay. Huwag mangyari na yung natira at saka ka magbibigyan mo. Kahit ikaw, hindi mo gusto kumain ng tira-tira. Tama ba ako? Ganun din sa Diyos. Huwag kang magugali na kung anong matter at saka magbibigyan. Unahin mo ang Diyos. Okay? Pangatlo, grow it before you grow anything else. Nakikita kayo? Grow it before you grow anything else. Tandaan nyo rin ha? Every members ng church has the responsibility pag ang pinapag-usapan yung advancement ng church. Hindi ako, nakikita kayo? Hindi po ako lamang ang may obligasyon para mag-advance sa church. Lahat tayo may obligasyon. Para lumago, mag-advance ito. Spiritually, numerically, maging sa pananalapi. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Sa paano paraan? Attendance, soul winning, and giving. Alright? Okay? Kaya nga, dig. Okay, maging malalim ka. Then, manatili ka. Alright? Manatili ka. At ang iyong pamilya sa church ng Panginoon. Okay? Kaya nga, God expects us to stay and to dig deep sa ating commitment. Kay Kristo, sa ating family, at sa ating church. Now, let me revision, lahat na ito ay hindi basta na lamang pinaganap. It happens by choice. Amen? It happens by choice. So, this morning, what is your choice? What is your choice? Okay? Yung bang relasyon mo kay Kristo, malalim na? Okay? Yung pamilya mo ba, malalim din? Alright? Dito ba sa ating church? Ikaw ba'y malalim din? Okay? Matibay ka bang malatawag? Higit sa lahat, sa ating mga kaibigan, panuhin, ikaw ba'y ligtas na? Tiyak ka ba na pag binawian ka ng buhay, sa langit ka pupunta? Sigurado ka ba langit ang pupunta mo?
Kung wala ka pang katiyakan ng kalagitang kaibigan, si Kristo ang tanggapin mo. Si Kristo ang pagtiwalaan mo. Ha? Kay Kristo ka tumawag at hilingin mong patawarin ka at bigyan ka ng buhay na walang hanggan at katiyakan ng kalagitang. At members, this morning, magsuhin tayo ng ating mga sarili. Gaano na ako kalalim sa Panginoon? Ha? Alright? Nilingan mo yung pamilya mo. Yung pamilya ko kaya, malalim din kay Kristo. Ha? Seryoso kaya sila? Ha? Alright? Yung mga lahat ng paglilingkod mo, ginagawa mo ba ito? Ha? Alang-alang sa Lord? Sana. Amen? Sana talagang malalim ka at seryoso ka. Tumuloy po tayo na